Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po ulit sa EDOXDC kung saan nililinaw natin ang mahalagang isyu ng gobyerno isa-isa, walang kinikilingan at batay sa batas at kasaysayan. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ngayon, pag-usapan natin ang enrolled bill na naglalayong ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataang eleksyon o BSKE mula December 1, 2025 patong November 2026. Ano kaya ang estado ng bill na ito? May posibilidad bang ibito ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. o pipirmahan niya ito para maging bagong batas? Titingnan natin ang lahat ng iyan ng patas na ayon sa batas at may basihan sa konstitusyon. Ang enrolled bill na ipinasa ng Senado at ng House of Representatives ay may dalawang pangunahing layunin. Una, ipagpaliban ang 2025 BSKE mula December 1, 2025 patungong unang Lunes ng November 2026. Pangalawa, i-reset ang termino ng mga opisyal ng barangay at SK. Para sa mga opisyal ng barangay, 4 na taon bawat termino hanggang 3 magkasunod na termino. Para sa opisyal ng SK, 1 4 na taong termino lang. Sa madaling salita, hindi lang ito pagpapaliban, may pagbabago rin sa mismong istruktura ng termino. Mahalagang palaala, noong 2023, binasura ng Korte Suprema ang isang batas na may katulad na layunin, ang RA 11935, dahil nilabag nito ang karapatan ng mamamayan na bumoto at pumili ng opisyal. Ayon sa desisyon, walang kapangyarihan ang Kongreso na pahabain ang termino ng mga inihalal na opisyal sa pamamagitan lang ng pagpaliban ng eleksyon. Sa ilalim ng Konstitusyon ng Pilipinas, ang pagpapaliban ng eleksyon ay dapat may matibay at balidong dahilan tulad ng giyera, kalamidad o malubhang kaguluhan, hindi lang para sa gastos o scheduling conflicts. Ito ang argumento ng mga legal expert tulad ni Attorney Romulo Macalintal na nananawagan ngayon sa Pangulo na ibeto ang panukala. May dalawang panig sa debate. Ang mga sumusuporta sa panukala ay nagsasabi, ayon kay Senador Amy Marcos, kailangan ng mas mahabang termino para sa mga lokal na opisyal upang magbigay ng mas epektibong serbisyo. Sabi naman ni Zuberi at ng iba pang mamabatas, makakatipid ang COMELEC ng bilyong-bilyong piso kung ipagpaliban ito at isabay sa ibang eleksyon. Ang mga tumututol naman ay nagsasabi, ayon sa mga tagapagtaguyod ng demokrasya, hindi dapat gawing regular na gawain ang pagpapaliban ng eleksyon sa barangay. Sabi nila, hindi pwedeng isang tabi ang karapatang bumoto at pumili ng bagong leader para lang sa budget o kaginhawaan. Sa huling update noong Hulyo 25, 2025, wala pa rin kumpirmasyon kung natanggap na ni Pangulong Marcos ang enrolled bill mula sa Kongreso. Ngunit ayon sa batas, kapag natanggap niya ito, may 30 araw siya para pirmahan ito at gawing ganap na batas. Ibeto ito at ibalik sa Kongreso o baliwalain ito at magiging batas ito sa ika-30 araw kung walang aksyon na gagawin. Ano ang inasahang mangyari sa SONA? Ayon sa mga political analysts, malamang na hindi pa magbibigay ng malinaw na posisyon ang Pangulo sa SONA. Maaaring banggitin niya ang mga kahalagahan ng demokrasya at ang pangangailangang sundin ang batas, ngunit hindi pa siya gagawa ng ganap na desisyon sa publiko. Sa opinyon ko lang, ako rin ay naguguluhan dahil transmitted na ang enrolled bill sa Palasyo since June 8, 2025. Pero ang Office of the President ay kinumpirma na wala pa itong opisyal na kopya ng natanggap. Kaya ang lapse into law na 30 days ay hindi pa magsisimula ang pagbilang kahit hindi pa pirmahan ng Pangulo na magiging batas. At ito ang tanong ko na pwedeng bigyan natin ng pag-aanalisa
at tugunan ng sarili nating kasagutan. Ito ang tanong. Kung talagang transmitted na ang enrolled bill ng BSKA postponement at term seating, bakit ang Senado at Kongreso ay hindi nag-follow up sa enrolled bill na ito at personal na iharap sa Pangulo para mapirmahan na? Isa pa, kung talagang gusto ng Pangulo ang pagpapatupad ng postponement ng barangay election, bakit sobrang isang buwan na wala pa ring pirma? Magawa kaya niyang pirmahan ito na parang makinabang masyado ang kanyang kapatid na si Amy Marcos na isa rin sa kanyang mga kritiko at di maikaila na parang may hidwaan sa kanila, lalo na bukal itong nananawagan sa presidente na pirmahan na ito? Kung hindi niya iveto at kanyang pirmahan, may mga tao na naman na mag-akyat nito sa Korte Suprema. Makayanan kaya niyang tanggapin na ito ay magiging unconstitutional na naman? Sa harap ng kalituhan ng taong bayan ngayon tungkol dito, ang PUMILIC ay patuloy sa kanilang paghahanda at nakahanda na sa registration sa August. Kahit na may panukalang pagpapaliban, patuloy pa rin ang pagpahanda ng COMELEC para sa eleksyon sa December 1, 2025. Bakit? Dahil walang katiyakan na pipirmahan ito ng Pangulo. Nakakatakda ang voters registration mula August 1 hanggang 10 para sa mga bagong botante. Mayroon ding patuloy na procurement at logistics planning para walang aberya kung hindi man may pasa ang batas. Sa huli, malinaw ang punto. Hindi basta-basta pwedeng ipagpaliban ang demokrasya. Kung may pagpapaliban man, dapat ito ay naaayon sa batas, sa konstitusyon at sa tunay na pangangailangan ng bansa, hindi lang sa kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan. At tayo bilang mamamayan, nararapat lang na manatili tayong mapagmatsyag, may alam at aktibong nakikilahok sa mga ganitong isyo. Ang lahat ng nilalaman sa episode na ito ay batay sa opisyal na ulat, legal na dokumento at opinyon ng mga eksperto. Wala kaming intensyon na manira kundi magbigay ng malinaw na paliwanag para sa ikabubuti ng publiko. Ang ating talakayan ay neutral, patas at para sa edukasyon ng bawat Pilipino. Kung nakita mong mahalaga ang paksang ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa EDOXDC para sa mas malalim na diskusyon tungkol sa batas, eleksyon at estado ng ating bansa. Hanggang sa susunod, maging mapanuri, maging mapagmatsyag at huwag palampasin ang inyong karapatang bumoto.